Magandang umaga sa inyo mga katimpladas at ngayon kami ipupunta sa Glorieta sa Cabalen dahil 37th anniversary nila ngayon. Ayan po, naglalakad ako papuntang entrance. Ngayong araw ay titikman natin ang kanilang mga bestseller at ang iba't ibang mga putahin nila. Ayan, hindi halata na excited ako ha. At konting lakad na lang ay makikita na natin si Cabalen. At ayan na nga, papasok tayo. Eat all you can, eat all you want. Dito tayo ngayon sa Cabalen. Pasok, dali oh. At ayan na nga po, pinapasok na po ako ng aking manager. Wow, grabe. Ang daming pagkain. Halos lahat dito ay Filipino dish. Alam nyo ba mga katemplados na ang Cabalen ay nagsimula noong 1974 sa San Fernando, Pampanga at maliit na bahay pasalubong ng ito na nagtitinda ng mga espesyal na putahe hanggang sa ito ay lumago at tinawag na ituro mo, iluto ko. Makalipas ng ilang taon, nagkaroon sila ng unang Cabalen Eat All You Can, Eat All You Want na kung tawagin sa West Avenue, Quezon City taong 1986 at simula noon lumago ito at nagkaroon ng maraming outlets at lumipas ang napakaraming taon. Noong August 2009 ito ang unang lokasyon nila outside of Luzon na nakapagbukas sila ng Cabalen sa Cebu City at ang kanilang hinahain doon ay ang putahing Cebuano. Makalipas ng isang taon, September 2010, ang Cabalen ay nakapagdagdag na rin ng mga putahe mula sa Asia katulad ng mga sushi, tteokbokki, samgyup at iba pa. Bukod doon, mararanasan mo rin ang pagluluto ng samgyup sa kanilang heater pan. Ayan, tignan nyo ako guys. Tinry ko magluto ng samgyup at isa yan sa best experience ko sa Cabalen. Ngayon, dapat naman natin malaman ang flow ng ating customer sa Cabalen sa pangunguna ng ating branch manager na si Brian Pedrosa, a branch manager ng Cabalen, Glorieta 2. Ngayon po, madami kasi meron tayong bagong labas, bagong Asian food. Nagsiserve na po tayo dyan. Meron tayong chicken feet, meron din mga Japanese dyan. Then, meron din Thai food kasama na dun sa Asia. Kaya medyo dumadami yung tao. Sa 37 years kaya ni Cabalen, alin kaya yung bestseller nila na ulam na pinapalik-balikan? Ay, syempre yung kare-kare. Bestseller talaga yan, lalo na yung kare-kare ng Cabalen. Kilalang kilala dito. Mukhang matagal na si Sir sa kanyang mga sagutan. Ilang taon na kaya si Sir sa Cabalen? Mga 11 years. 11 years na. From rank to file. Tapos naging manager na. Grabe, ang tagal na niya. Ano kayang masasabi ni Sir Cabalen? Sobrang salamat sa Cabalen. Marami siyang natutulungan at masarap yung mga pagkain. Wow, napakagandang mensahe mula kay Sir Brian. Saludo ako sa inyo at sa buong staff ng Cabalen. Ano, magpapahuli pa ba tayo? Tara na! Magandang umaga sa inyo mga katimplados. At ngayon ay nandito tayo sa harap ng lamesa na punong-puno ng putahe ng Pilipino. So, ang una natin titikman ay ang bagnet. Naku, mukhang mapaparami yata ako dyan ha. Unang tingin pa lang, kita mo na agad ang pagka-crispiness ng balat. Grabe, kita naman sa mukha ko kung ano ang reaction ko sa bagnet. Ako, James, tingin ka lang dyan kasi nagda-diet ka. Iba pa rin talaga kapag pinartneran mo ng kanin ang crispy bagnet ng Cabalen. Iba naman natin yung buwang putahe na buwang Pampanga. Alam nyo ba mga katimplado, itong pork sisig or sisig ay original na putahe ng Kapampangan. So galing siya sa Pampanga at tikman na natin ang kanilang specialty ng Cabalen. Daman-daman na ang kasarapan na, James. Baka maubos mo yan. Kaya halina't at tikman naman ang kare-kare. Kare-kare. Balita ako mga katimplado, isa to sa bestseller ng Cabalen Festival. Tara, gusto na natin. Kaya naman pala binabalik-balikan ng mga Pilipino dito ang bestseller na to kasi malinamnam na lasang-lasang yung peanut
At hindi matamis, hindi maalat, kundi yung kombinasyon nila. Sa madaling salita, James, perfect combination ang kanilang kare-kare. Next naman po ay itong bulalo nila. Alam nyo ba mga katemplados na ang bulalo ay pinakuluan sa mahabang oras para ang karne ng baka ay mapalambot ng sobra. Unang higop ko pa lang ng sabaw, lasang-lasa ko na talaga ang beef. Halatang halata na pinakuluan ito ng napakatagal sa kaserola. Grabe, napakasarap na niyan, James. Ayan, subukan naman natin ang kanilang ginataang kuhol. Next naman itong kuhol. Alam niyo ba mga katimplados, itong kuhol na to, tawag sa Quezon nito ay bituok. Suso siya na nakukuha sa mga palayan, ilog. Kapag may nakita kayo sa palayan o sa ilog na pink na na itlog nila yun. So, titikman na natin ang kuhol. Gusto ko. Yan mga katimplados, yun, kitang-kita nyo yung laman, no? Hindi nyo ba yung mga katimplados? Oh, ayan James, nasarapan ka na naman. Tikman naman natin ngayon ang Bopis. Isa sa pinagmamalaki pala ng Kabalen Restaurant, ang Bopis. Wow, tignan nyo po. Masyado silang Pino. Kasi, siguro kaya Pino para mas lalong malasahan natin yung mga spices or secret ingredients nila. Natakam na naman ako habang nag-e-edit, James. Kasi yung Bopis na yan, grabe, napakasarap. 100% sobrang sarap talaga. Ngayon naman, sugod naman tayo sa spaghetti. Ayan. Spaghetti pababa ng pataas ng pataas. Mukhang hindi magpapatalo ang spaghetti ng Kabalen. Tikman nga natin. Ganito daw kasi yung mga mayayaman mag-ano ng spaghetti. Ano pag mahirap? Sarap! Sarap! Hindi talaga magpapatalo ang Kabalen sa lasa ng spaghetti. Move on na tayo dyan, James. Punta naman tayo sa ibang putahe ng Kabalen. At ito, tikman po natin kung biringhe. Ang biringhe ay isang malagkit na kanin na nilagyan ng iba't ibang spices katulad ng turmeric powder at iba't ibang mga ingredients katulad din ng green peas, bell pepper, carrots, chicken, onions, bawang, pasas at iba pa, at sinabayan pa ng gata ng niyog. Sarap na sarap talaga si James, oh. Kitang-kita naman sa kanyang reaksyon. Dahil napakasarap naman talaga ng biringhe ng Kabalen. Originated from Pampanga. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa pinagmamalaki ng mga Koreano. Nag-level up na talaga ang Kabalen dahil hindi lang pang Pinoy ang meron sa kanila. Meron din silang Asian buffet. 안녕하세요. 네, 여러분 재밌어 신토입니다. 배고파, 배고파. Tawang-tawa sa mga kalokohan ni James. Yan, piling Koreano ka na naman. Ayan, tikman na natin ang kanilang pinagmamalaking samgyeopsal with kimchi. Yan, tikman natin ang kanilang bulgogi with cheese, with kimchi, then suwo. Mashta! Halatang matakaw kasi ganyan din kumain ng mga Koreano. Try naman natin na ang ginagawa ng mga Koreano ay binabalot sa lettuce at syempre kakainin. Piling ka na naman, James. Piling Koreano. Mukbang lang yan, parang napapanood ko sa TV. Pero guys, hindi magpapatalo ang Kabalen sa kanilang mga putahe katulad ng Asian buffet. Ngayon, tikman naman natin ang pinagmamalaki ng mga Hapon. Tatakimasu. Kanina, piling Koreano ka, ngayon piling Hapon ka naman. Ano ba talaga? Grabe, napakasarap naman, Kabalen. Ano pa kayang may pagmamalaki ni Kabalen sa atin? Sa mga nanonood dyan, baka nagugutom na kayo kasi ako nagugutom na habang nag-e-edit. Kasi mamayang 5 PM pa ang aking kain. Ayan, piling mukbangers.
pero wala akong masabi sa luto nila. Tikman naman natin ang pinagmamalaki ng Chinese, ang dimsu o siomai at siopaw. Ang sarap ng siomai nila, may naaalala ko kung anong brand yun pero hindi ko na sasabihin. Tapos yung siopaw nila, ganun din, pero masarap. Ang sarap talaga. At kukunin naman natin ay mga dessert naman, di ba? Kasi kanina pa tayo medyo heavy meal, di ba? So, patay ng dessert nila. Ito ay biko at gelatin na may nata de coco or what? Biko So, at tikman na gelatin ng Kabalen. Grabe, hindi ko natikman dito yung sobrang tamis ng kanilang dessert. Kasi sa ibang mga buffet, napakatamis kaya mabilis kang maumay dito. Matitikman mo kung gaano ka-espesyal ang putahing Pilipino. May natamis na saging na pwedeng ilagay sa halo-halo o sa saging con yelo. Tara, at tikman na natin. Wow, perfect combination talaga to sa mga mahihilig sa matatamis at pagtanggal umay sa mga kinakain mong maaalat. Tara, tikman naman natin ang ginataang kakanin na may mais. Halos lahat ng natitikman kong ganito, ang tatamis pero kay Kabalen, grabe. Sobrang sarap at hindi pa matamis. Lasang-lasa mo yung mga mais, makakain mo yung mga butil ng mais. Ang dami ko na palang nakain Kabalen. Try ko naman kaya magprutas. Ayan, nagpipiling na naman akong mukbang. Kumain ako niyan, baka sakaling mabalance ko yung kinain kong mga carbo at sweets. By the way, gusto ko lang po magpasalamat sa Kabalen Restaurant. Salamat po sa mainit na pagtanggap niyo po sa akin. At see you next time po. Happy anniversary po sa inyo, Kabalen. At ayun nga mga katimplados, tapos na ang ating food vlog dito sa Kabalen Restaurant. Ayan, grabe. Ayun mga katimplados, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa mga sumusuporta sa akin, sa James OFW Forever. Thank you so much po. At sa dito po sa Kabalen Restaurant, sobrang thankful po ako dahil isa ako sa mga napili ninyo. Ayun, para tikman at mahusgahan ang inyong putay, di ba? Yun. Happy anniversary sa inyo at tagal nyo na po pala. Congrats po. More blessings to come. At dyan na nga nagtatapos ang ating journey sa Kabalen Restaurant. Grabe ang mga pinakain at pinatikim nila sa atin. Hindi sila nagsawa na sumuporta sa mga katulad nating maliliit na vlogger. Kaya sana tulungan natin ang mga lokal na negosyo dito sa Pilipinas. Kaya bye-bye po! Action!